Absolute. Dito po sa lungsod ng Maynila, meron po tayong 5 kilalang underpass na matatagpuan po dito. Ito po ang Recto Underpass, Plaza Loton Underpass o mas kilala sa tawag na Liwasang Underpass, Loton Underpass, Lagos Nilad Underpass, at ang very historical na Victory Lacson Underpass. Mga kaibigan, last year, o kung hindi ako nagkakamali mga kaibigan, August 2019, gumawa po tayo ng documentary o video about sa mga nasabing underpass. Kaya mga kaibigan, almost a year na rin po nakalipas at gagawa po ulit tayo ng updated vlog about sa mga 5 underpass dito po sa lungsod ng Maynila. Kaya mga kaibigan, samahan nyo po ako at balikan po natin ang mga kilalang underpass dito po sa lungsod ng Maynila. Okay mga kaibigan, since nandito na po tayo sa Vertical Garden Extension dito po sa Plaza Loton, at unahin na po natin ito yung maiksing o maliit na underpass na matatagpuan po dito sa Loton o mas kilala sa tawag na Liwasang Bonifacio Underpass. Kaya mga kaibigan, tara silipin po natin. Okay mga kaibigan, papabaan na po tayo ng Liwasang Bonifacio Underpass. As you can see, nakakalungkot mga kaibigan is marami po tayong street dwellers po na nakahiga po dito at dito po sila nagpapahinga at dito po nanalalagi. Yan po mga gamit po nila. At so far mga kaibigan, wala naman po mga vandalism ho dito sa mga pader ng Plaza Loton Underpass o mas kilala sa Liwasang Bonifacio Underpass. Pero mga kaibigan, marami po tayong may mga basura at nakakalungkot mga kaibigan is may mga street dwellers po tayong nakahiga nakahiga po dito sa ilalim po ng underpass. At sige mga kaibigan, akyat po tayo dito. Kunin ko na rin po itong pagkakataon. Ako po'y nananawagan sa MSWD. Yun po, sana po makita ho sila rito at dapat po makuha ho sila para din po sa kanilang kaligtasan. Dahil nga alam naman ho natin may pandemya pa. At ito po, nasa ibabaw na po tayo ng Liwasang Bonifacio Underpass. As you can see, doon po tayo nang galing sa may Vertical Garden Extension. Bumaba po tayo at dito po tayo lumusot sa may Parian Gate. Okay mga kaibigan, puntahan naman po natin ang ito po, talagang pinag-uusapan na rin po mga kaibigan, dahil kasi kung hindi ako nagkakamali mga kaibigan, sa mga susunod na buwan is sisimulan na po ayusin itong Loton Underpass. Mga kaibigan, itong Loton Underpass, ito po yung underpass na may kahabaan po mga kaibigan. At tara mga kaibigan, silipin po natin ang Loton Underpass. Grabe mga kaibigan, no? Ang ganda na ng vertical garden wall natin o mas kilala sa tawag na perimeter fence. Ang dami ng bulaklak, oh, halaman. Okay mga kaibigan, let us recap. Kakagaling lang po natin sa Liwasang Bonifacio Underpass. As you can see, marami, nakakalungkot mga kaibigan, dahil marami pong street dwellers na natutulog po sa ilalim ng Liwasang Bonifacio Underpass. So mga kaibigan, ang nasa likod ko po, yan na po ang Loton Underpass. Tara, silipin po natin. Bago tayo bumaba dito sa Loton Underpass, mga kaibigan, itong Loton Underpass sa mga susunod na buwan ay talagang papagandahin na po, i-renovate na po ito. At yung mga nakarampuan mga kaibigan is binisita na po ng ating butihing mayor na si Mayor Isko Moreno Dumagoso, kasama po ang ating Vice Mayor na Hani Lacuna. Ibabalik na po sa ganda itong Loton Underpass. Kaya mga kaibigan, aabangan po natin yan at sobrang malaking proyekto o project po ito dito po sa lungsod ng Maynila, itong Loton Underpass. Kaya mga kaibigan, tara, babaho tayo. Okay, tara, baba na ho tayo at tingnan natin at kamustahin natin ang Loton Underpass.
talagang ito na nga po, pagkatapos ng Lagos Nilad Underpass, maya maya mga kaibigan, pupuntahan natin yung Lagos Nilad Underpass. At ito na nga po, isusunod na nga po sa na naka-line up na papagandahin itong Loton Underpass. Okay mga kaibigan, maliban lang dito sa mga tulo, yun po, dahil nga po sa mga panahon po na dumaan, yun po, medyo may kalumaan na po yung kisamiho natin dito. Yan po, at dahil nga tumutulo. Pero in fairness mga kaibigan, may mga nagbabantay at naglilinis na po itong Loton Underpass. Yan, katulad si sir, yan. Ay sir, may po yung nagbabantay sa atin ng Loton Underpass na nangangasiwa ng safety ho natin dito. At yun nga po mga kaibigan, may mga tapunan ng basura at talagang may naglilinis so. Pero hindi sa nangahulugan mga kaibigan na porket may naglilinis dito sa Loton Underpass magkakalat po tayo mga kaibigan. Bad yun. At may mga designated na basurahan katulad nito. Sana po ilagay ho natin sa tamang sisidlan yung mga basura ho natin. Yan po, igalang po natin yung lugar. Yung mga napapansin yung mga tagas ng tubig ho dito, yan po, kasama na rin po sa iayos ho yan, i-renovate ni ating buting mayor na si Francisco Isko Moreno Dumagoso. Yan po mga kaibigan, konting panahon na lang yan mga kaibigan, magiging okay na itong Loton Underpass natin. At the same time mga kaibigan, bukod sa iayos ho to, kasabay na nga may balita nga rin ho mga kaibigan is palalagyan din do ito ng fully air condition na underpass at escalator. Kaya mga kaibigan, atabayan po natin yan. And mga kaibigan, papunta na ho tayo sa Lagos Nilad Underpass. Mga kaibigan, itong Lagos Nilad Underpass kamakailan, talagang binuksan na nga po sa publiko. Grabe, sobrang ganda at world class na underpass na po. Noon dati mga kaibigan, talagang hindi mo talaga madaanan at binabaha. And at the same time, sobrang daming businesses na nasa ilalim ng underpass na yon. Tara mga kaibigan, silipin po natin ang world class underpass, ang Lagos Nilad Underpass. Okay mga kaibigan, dito na tayo sa Lagos Nilad Underpass. Grabe, kaliwat kanan, talagang pang Instagram ho talaga itong Lagos Nilad Underpass. So you can see, ito po ang murals. Ito po yung main attraction ho dito mga kaibigan, ang bagong Maynila. Yan po, kung titingnan nyo mga kaibigan, mag-uumpisa ho tayo dito sa panahon ng sinako po tayo ng Kastila. Yan po yung mga bayani po natin. Yan po, nandito rin sila Ra Sulaiman, Ra Matanda. Yan po mga kaibigan. At yan po, naging official na naging Maynila po. Nandito rin po sila Lapu-Lapu, Magellan. At panahon po ng ating pambansang bayani, yan po si Dr. Jose Rizal. Siyempre, mawawala ho ba si Gat Andres Bonifacio, ang Supremo. Yan po, ito na po yung makabagong panahon. Ito po yung sila Ferdinand Marcos. Sa huling bahagi ng murals mga kaibigan, so you can see, nandito na po ang
makabagong bayani po natin. Ito po ang mga frontliners po natin. Grabe mga kaibigan, sobrang ganda. Akyat po tayo dito sa isang akyatan ho dito. Yan, grabe, lakas na ng ulan at Bossing, basta na. Kamusta naman ang peace and order natin dito? Okay naman po. Okay naman sir. Ayan, nag-update lang po tayo. Ayan, shoutout to sa ating mga ayan. Ang pangalan po nila sir? Marcos. Ayan sir. Okay yun. Ayun. Salonga sir. Sir Salonga sir. Maraming salamat sa pagbabantay sir ha. Bossing, maraming salamat ha. Ingat kayo sir. Ayan, mga sir natin, mga lodi. Kaya baba uli tayo sa Lagos Ciudad Underpass at silipin natin. Okay mga kaibigan, bago po tayo bumaba ng Recto Underpass, so ipapakita ko lang sa inyo, ito po ang kahabaan ng Quezon Boulevard. So ito po ang very iconic na Isitan Recto. So nandito lang po yung Recto Underpass sa baba po niyan. So you can see grabe, ang ganda po ng, ng murals po rito sa Quezon Boulevard. So mga kaibigan, punta na tayo sa Recto Underpass at titingnan po natin ang kalagayan nitong underpass na ito. Tara mga kaibigan, samahan niyo ako. Natapos na po natin yung isang part ng Recto Underpass. Nandun po, doon po tayo lumabas at lumakad lang po tayo. Ang second part ng Recto Underpass nandito po. Baba na tayo dito sa isa pa pong Recto Underpass. Dito rin mga kaibigan, marami kayong makikita mga tailoring services. Yan po yung mga binibeta mga iba't ibang klaseng uniform. So ito po yung sitwasyon ng Recto Underpass. Hindi katulad doon sa kabila mga kaibigan, mas maraming crowded o mas maraming tao. Kaysa rito, medyo tahimik ko yung ambience ho. So yan po yung Recto Underpass po natin. Yan mga tailoring services, mga uniform. Okay mga kaibigan, nakita niyo po yung isang Recto Underpass natin. Hindi katulad sa kabila, sa may Isitan Recto side, mas marami o crowded. Hindi katulad dito, tahimik. Mga kaibigan, mga ka-absolute, nandito na po tayo sa area ng Quiapo Church. As you can see, yan po ang Quiapo Church. Ito na po mga kaibigan, pababa po tayo ng Victory Lacson Underpass. Ito po yan, yung pader na yan. Sa likod yan, yan po yung entrance ng Victory Lacson Underpass.
At bigyan ko lang po kayo ng konting history po, hindi po ako nagkakamali mga kaibigan. Ito po ibinuksan sa publika noong 1964. Ito po yung isang malaking proyekto po ng butihing mayor, napakagaling na mayor ng lungsod ng Maynila na si Arsenio Lacson. Ito po yung vision niya, ito po yung proyekto niya. Sa kasamaan palad, namatay po siya ng maaga. At ang kinagandahan po nyon mga kaibigan, ito po yung pinagpatuloy po ng sumunod na mayor na si Gat Antonio Villegas. Okay mga kaibigan, tara silipin po natin ang nasa ilalim po ng Victory Lacson Underpass. Tara mga kaibigan, samahan nyo ako. And syempre kapag papasok po kayo dito sa Victory Lacson Underpass, number 1, syempre meron po kayong mask, may face shield, at syempre body temperature kailangan na kailangan po. At eto na po tayo sa Lacson Underpass. Yan, grabe yung mga kaibigan dito, sobrang dami na po yung businesses na nakalagay po dito sa Victory Lacson Underpass. Ito papuntang Villalobos, papuntang Quezon Bridge. So paikot to mga kaibigan, mga kaabsolute. Itong Lacson Underpass, itong parang spheric, pabilog itong area na to. Ito papuntang Carriedo, Paterno. Bakit po tayo ng Quiapo Church. Hanapin natin yung exit papuntang Quiapo Church. So hindi po sa Hidalgo tayo aakyat. Okay mga kaibigan, nandito na tayo sa gilid ng Quiapo Church. Medyo nakakalito lang mga kaibigan pag nasa ilalim ka ng Victory Lacson Underpass. Yan mga kaibigan, nandito na tayo sa gilid ng Quiapo Church. Yan. Mga kaibigan, maraming po salamat at sinamahan niyo po ako sa ating walk tour sa 5 underpass dito po sa lungsod ng Maynila. Ito nga po yung Recto Underpass, Victory Lacson Underpass, Lagos Nilad Underpass, Plaza Loton o yung mas kilala sa Liwasang Bonifacio Underpass, pati po ang Loton Underpass. Kaya mga kaibigan, please comment down below ano po masasabi nyo po sa 5 underpass na i-feature natin dito sa ating episode. Kaya mga kaibigan, please comment down below. At maraming po salamat at sinamahan nyo po ako. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please click nyo lang po yung subscribe button below and hit that notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod kong mga travel vlogs, history vlogs, and Manila updates. Hanggang sa muli mga kaibigan, kita kits, always wear mask, stay safe, and God bless. Maraming po salamat, Lungsod ng Maynila.